Inakala ng babaeng negosyante na madumi ang pagkain ng matandang tindera, pero mas malinis pala ang puso nito. Isang malaking truck ang nakabalander sa kalsada. Paano'y bagong lipat ang pamilya ni Ellen sa lugar. Pasalo ang bahay at lupa na ito mula sa lumang may-ari. Hindi kasi nabayaran kaya siya na ang nagtuloy. Oh, ingat sa mga gamit. Mga antigo yan. Mas matanda pa yan sa mga lolo ko, kaya ingatan niyo Diyos ko. Ang taas ng value niyan sa market. Sigaw ni Ellen sa mga nagbubuhat ng gamit. Napakaganda naman talaga ng lugar na ito. Mukhang aasenso ako sa mga itatayo kong negosyo dito. Isip-isip ng babae habang iniikot ang kanyang paningin. Nasa sentro ng kabihasnan ang bagong bahay na nilipatan ng babae. May pampublikong eskwelahan na nasa kanto lamang nila, ospital, simbahan at pabrika. Jackpot nga raw ito para sa kanya at bago pa man makalipat, ay naiplano na rin niya ang mga itatayong negosyo. Matapos ang isang linggo ng pag-aayos ng mga gamit, ay agad na nilinis ng babae ang tapat ng kanilang bahay. Naglabas siya ng mesa at mga panindang pagkain, katulad ng tokneneng fishball at kikiam. Nagluto rin siya ng mga merienda katulad ng pansit, palabok at spaghetti. Mama, sa tingin niyo ba ay bebenta tayo? Mayroon na kasing nagtitinda ng ganito sa may kanto. 2 matanda at ang mura lang ang mga pagkain nila. Pakiramdam ko ay hindi na tayo mapapansin. Wika ni Tina, ang anak ni Ellen, anak. Ganun talaga ang mga negosyo, palaging may kakumpetensya. Hindi naman ibig sabihin nun na porket may nauna na sa atin, ay hindi na tayo may bentahan. Samahan mo ng dasal, anak. At tiwala na mabebenta rin ang lahat ng ito. Sagot ni Ellen dito, tsaka niya inayos ang mga pagkain. Ngunit 3 araw na ang nakakalipas at masakit na. Sa kanyang damdamin ang sumasampal na katotohanan na hindi nabebenta ang kanilang tinda. May pailan-ilan na bumibili, ngunit mas marami ang nases. Ira, sa kanyang mga niluluto, "Oy bossing, baka naman pwede ako magtinda ng mga merienda ko diyan sa kantinyo." Pahayag ni Ellen sa isang lalaki na lumabas mula sa pabrika na malapit sa kanila. "Naku, suki na kami ni Manang tsaka yung kantin namin sa loob." Ang asawa ng may-ari ang nagpapatakbo. "Mukhang malabo ka na makapagtinda roon." Sagot sa kanya ng lalaki, sabay buga ng usok ng sigarilyo. "Mukhang sikat si Manang sa lugar na ito, ha?" Wika muli ni Ellen, inabutan pa niya ng candy ang lalaki. Tumambay talaga siya roon upang magabang ng makakausap o kahit na sinong maaaring makapagbigay sa kanya ng ideya upang lumakas ang kanyang negosyo. Matagal na yang si Manang dito, tsaka bukod sa masarap, ang tinda niya ay mura pa kahit mga estudyante o teacher sa kanya pumipila. Sagot naman ng isang babae na nagtitinda ng sigarilyo. Napatango na lang si Ellen sa kanyang narinig. Kinapa niya ang kanyang bulsa at saktong may 50 pesos pa roon. Kaya naman, napagpasyahan na rin niyang puntahan ang sikat na si Manang. Gusto niyang makita ang kanyang karibal, isang mesa na puno ng pagkain at 2 matanda na nagtitinda ang kanyang naabutan. Kawawa naman itong mga lolo at lola na ito. Mga matatanda na pero nagtitinda pa rin. Isip-isip ni Ellen habang kinikilatis niya ang paninda at kagamitan ng matanda. Napansin niyang may mga ulam. Itong tinda na nakabalot na, mga merienda at iba pang pagkain na masarap sa masa. "Manang, magkano ho itong mga nakabalot niyong ulam?" Tanong ni Ellen sa matanda. 10 piso lang iyan, sagot naman nito. 10 piso, ano ito? Pamigay na lang, maaga pa naman po. "Pero bakit ganito nakamura ang mga paninda niyo?" Mabilis na tanong ni Ellen sa matanda. Gulat na gulat siya. At alam niyang napalakas ang kanyang boses dahil nagtinganan ng ibang mga tao. "Lahat ng nandito sa tindahan ko na lutong ulam at merienda ay 10 piso lang. Ang mga tusok-tusok naman ay piso lang." Mahina hong sagot ng matanda at napatingin siya sa babae, sabay ngiti rito. "Ikaw yung bagong lipat dito. Di ba nagtitinda ka rin sa labas ng bahay niyo, di ba? Mukhang kinakamusta mo yata ang mga tinda ko." Bahaging ng matanda, sabay ngiti muli sa kanya. "Hindi naman lola, ganun naman talaga sa negosyo. Palaging may kakumpetensya, tsaka binisita ko lang po kayo para sana makakuha ng tips. Balita ko ay paborito kayo sa lugar natin." Sagot ni Ellen sa ale. "Ako nga. Pala si Lola Margie, matagal na akong nagtitinda rito. Ito na ang nagpapasaya sa aming mag-asawa at suki ko, na halos lahat ng mga nagtatrabaho at nakatira rito." Sagot naman ng matanda, "Paano ba namang hindi magiging suki? Halos ipamigay nyo na ho yung tinda nyo.
Isip-isip ni Ellen habang pilit na nakangiti sa matanda. Sumisingkit na rin ang kanyang mga mata. Sa pagkukunwari ng kanyang nararamdaman, gusto niyang sumigaw at ipahiya ang Ale dahil alam na niya ang mga sikreto ng ganitong negosyo. Kung di marumi ay ilang beses nang nainit ang mga pagkain. Kaagad siyang umalis at nagpaalam sa dalawang matanda. Mga matatandang hudas, akala mo kung sinong mababait at kaawa-awa. Hay nako Ellen, hindi pwede ang ganitong kalakaran. Sa industriya ng pagkain, itong adobo na may isang pirasong manok ay hindi maaaring ibenta sa 10 pisong halaga. Ang mahal ng mga bilihin ngayon, isip-isip ni Ellen sa sarili. Habang tinitignan ang nabiling ulam, mula sa tindahan ni Lola Margie, kaya naman kinaumagahan, ay tinawagan niya ang dating may-ari ng bahay. Hindi siya makakapagsumbong sa barangay dahil alam niyang hindi pa siya ganoon katagal sa lugar upang paniwalaan ang mga tao. Ana si Ellen ito, itatanong ko lang sana kung kilala mo yung dalawang matanda sa kanto na nagtitinda. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko roon. Napakamura ng mga binebenta nila. Sa unang analisis sayon ko pa lang ay marumi o di kaya naman mga lumang karne ang gamit ng mga iyon. Pahayag ng babae sa telepono. Nako, si Manang ba yung tinutukoy mo? Matagal na siyang nakatira diyan at hindi madumi o lumang karne ang gamit ng mga iyon. Kasi mayaman iyang si Manang, sa katunayan nga niyan, ay anak niya ang may-ari ng ospital na malapit diyan. At yung mga niluluto nilang ulam ay ginagawa pa ng mga maid nila sa bahay. Kaklase ko yung anak niya dati kaya alam ko, nagtaka din ako noon kung bakit sobrang mura. Sabi nila ay tulong na raw nila ito sa mga manggagawa at estudyante na bumibili ng kanilang tinda. Ang hirap na raw kasi ng buhay ngayon at aanhin naman nila ang maraming pera kung di raw sila makakatulong sa iba. Grabe nga ang humble ng mag-asawang iyan. Sagot sa kanya ni Ana. Hindi na nakasagot pa si Ellen sa kanyang narinig at mabilis na natuyo ang kanyang lalamunan. Pumunta siya sa kusina at uminom ng isang basong tubig. Agad na lumabas si Ellen at nagtanong-tanong sa mga kapitbahay. Tama nga ang sinabi sa kanya ni Ana. Kaya naman, hindi siya makapaniwala na naging napakarumi ng kanyang utak patungkol sa matanda. Hindi siya makapaniwala na may natitira pa palang tao na kagaya nila Lola Margie na mas inuuna ang pagtulong sa iba kaysa sa pera at higit sa lahat na hindi niya malalamangan ang kabutihan ng puso nito ay tinatago ang tunay nilang katayuan sa buhay. Hindi na lang nagtinda si Ellen ng mga pagkain. Sa halip ay mga damit na lang at iba pang bagay ang ibinenta. Niya ayaw na niyang makipagkumpetensya kay Lola Margie dahil alam niya